Si Yuji ang magiging bagong King of Curses. Dahil sa latest chapter ay nakita natin na magkakaroon na si Yuji ng pinakahihintay nating awakening. Kaya sa video to ay papaliwanag natin sa kung ano nga ba ang sinasabing awakening ni Yuji. Tatalakay natin kung sa awakening ba na to ay magkakaroon nga ba si Yuji ng sariling curse technique at domain expansion. At panghuli ay papaliwanag ko rin ang abilities ni Yuji na maaaring tatalo kay Sukuna. Na ang abilities na magbibigay sa kanya ng titulo bilang ang bagong King of Curses at the new strongest. Pero bago muna natin simulan, as always, manga spoilers ahead. Let's go! Una natin pag-uusapan ay ang kasalukuyang abilities ni Yuji upang malaman natin kung gaano nga ba kalakas ang current Yuji. Sa ngayon, si Yuji ay tulad pa rin ng dati na may pambihirang physical abilities na may kukumpara sa isang Maki Zenin noon. At currently, ang physical capabilities niyan ay mas nag-improve pa during sa kanilang mahigit isang buwang training. Bukod pa dyan ay nag-improve din ang curse energy reinforcement ni Yuji dahil na bukod sa kanyang natural na durable body ay ngayon ay mas nagiging capable na rin siya sa pagtatangke ng mga malalakas na mga atake. Along with that ay during sa kanyang training ay natutunan niya rin kung paano gumamit ng RCT o reverse curse technique. At although ang RCT ni Yuji ay di pa gaano ka-polished ay sa tulong ni Choso ay mas natutunan niya rin kung paano i-perform effectively ang reverse curse technique. So with that upgrades mga kaibigan ay mas tumatagal na si Yuji ngayon sa laban dahil mas nag-improve na ang kanyang defensive abilities. Ngayon dito naman tayo sa offensive abilities ni Yuji. Gaano nga ba kalakas ang kanyang mga ginagamit na pang-opensa o pang-atake? Unang-una mga kaibigan, si Yuji ay nakakagamit na ng ilang techniques ng blood manipulation bilang pang-atake. Nariyan ang abilidad na kaya niyang pasabugin ng kanyang dugo at ang abilidad na magpakawala ng isang piercing blood na sa ngayon ay binibigyan pa siya ni Choso ng compressed blood upang makapagpakawala ng piercing blood. At kung totoo nga na na-consume na ni Yuji ang ilang death paintings ay maaaring ito ang rason sa kung bakit may curse spirit arms si Yuji na sa tingin ko ay ang mga brasong to ay malaking factor sa pagpapalakas ng mga suntok ni Yuji. Na ngayon ay dadako na tayo sa numero 1 ginagamit ni Yuji pang-atake, ang kanyang mga suntok. Isang napaka-deadly ng mga suntok mga kaibigan, yet napaka-simple lang na uri ng opensa. Dahil ang mga suntok kasi ni Yuji ay ang tanging pinaka-epektibong suntok laban sa King of Curses. Dahil bukod sa napapababa ni Yuji ang curse energy output ni Sukuna, ay napapahina din ni Yuji ang pagkontrol ni Sukuna sa katawan ni Megumi. Dahil ang bawat suntok ni Yuji ay nagda-damage kasi sa soul mismo ng kalaban. At ang abilidad na ma-damage ang isang soul ay napaka-deadly sapagkat di basta-basta nahihil ng RCT ang na-damage na soul. At ang tanging may kakayahan lang na maihil ang damage soul ay ang sorcerer na may kakayahang makita ang outline ng kanyang sariling soul, which is napakahirap na gawin. In fact, si Sukuna at Yuji lang ang parang may confirmation na kaya itong gawin. Kung kaya't ngayon, ang bawat suntok ni Yuji ay fatal talaga na parang ang mga atake ngayon ni Yuji ay may kukumpara na sa mga atake ni Mahito na dumadamage talaga sa soul ng kalaban. Pero paano ito nagagawa ni Yuji in the first place? Well, ang explanation sa likod niyan ay una, dahil sa naging vessel siya noon ni Sukuna, ang soul nila ay nag-exist sa iisang katawan. Dahil na subconsciously nagkaroon si Yuji ng abilidad na makita ang outline ng kanyang soul, gaya rin ni Sukuna. Na dahil dito ay noon pa ay nakakapag-deal talaga si Yuji ng damage sa curse spirit na si Mahito, na isang curse spirit na natatablan lamang ng mga atake na nagbibigay ng damage sa soul. Bukod pa dyan, plus factor din talaga ang dagdag kaalaman ni Yuji tungkol sa mga soul mula sa libro ni Yuki Tsukumo, kung kaya't ngayon ay nagagawa na rin ni Yuji pasukin ang soul ng isang tao at kausapin ito. So yan ang explanation sa kung bakit ngayon ang bawat suntok ni Yuji ay dumadamage na talaga sa soul ng kanyang kalaban. At ang mga suntok na yan ay napapalakas pa ni Yuji ng sobrang-sobra sa tuwing nakakapag-unleash siya ng Black Flash. Which brings us sa final ability ni Yuji bilang pang-opensa, at yan ay ang kanyang husay sa pagmamanipula ng curse energy na nagbibigay sa kanya ng mas mataas na tsansa na makapag-unleash ng Black Flash. So along sa mga suntok na nagda-damage sa soul, kung sasamahan pa ito ng Black Flash ni Yuji ay talaga na may napaka-fatal talaga ng maidudulot ni Yuji ng damage sa kanyang kalaban. Kung kaya't dito na natin pag-uusapan ngayon kung ano nga ba exactly ang magiging awakening ni Yuji. Number 1 outcome ay maaaring ang awakening na ito ay magbibigay sa kanya ng abilidad na makontrol ang Black Flash at his own will. Nasabi ko yan dahil parang fino-foreshadow na mula pa nung una na eventually baka si Yuji na nga ang kauna-unahang sorcerer na kayang i-control ang pag-unleash ng Black Flash. Kasi si Yuji lang ang sinasabing ang isang sorcerer na sa sobrang galing para bang nakokontrol na niya ang paggamit ng Black Flash. Siya lang din ang tanging sorcerer na nagbibigay ng premonition sa kanyang kalaban na ang kanyang susunod ng mga atake ay may kasamang Black Flash mga kaibigan. Pangalawang outcome ng kanyang awakening ay maaaring dito na ma-awaken ang abilidad ni Yuji
Yujing magamit ang curse technique ni Sukuna, considering na sa latest chapter ay para bang naging katulad na ang mga mata ni Yuji sa mga mata ni Sukuna. At noon pa ay sinabi na rin ni Gojo na eventually matututunan din talaga ni Yuji ang curse technique ni Sukuna. So it will be ang shrine o ang black box curse technique ni Sukuna ang kanya maaaring ma-awaken na curse technique during this awakening, mga kaibigan. Now dito na tayo sa pangatlong outcome. At ito ay ang posibilidad na maaaring magamit na ni Yuji effectively ang blood manipulation at iba pang abilities ng death paintings. At ang panghuling outcome naman ay maaaring magkakaroon na rin si Yuji ng kanyang sarili mismong curse technique, which will lead us sa isang tanong na magkakaroon nga ba si Yuji ng curse technique at domain expansion. Sa curse technique na topic, mga kaibigan, ay base sa mga nabanggit ko, kung magkakaroon nga si Yuji ng curse technique ay numero 1 dyan ay ang curse technique ni Sukuna. Pangalawang possible curse technique na pwede niyang ma-unlock ay ang blood manipulation, since naging vessel na rin siya ng death paintings kung makukumpirma ang speculation na kinonsume na nga ni Yuji ang ilan pang death paintings, mga kaibigan. Pangatlong possibility ay ang curse technique na nabanggit na natin noon, na ang ability na gawing curse technique ang curse technique ng curse object na kanyang ikinonsume. Kasi sinabi pa nga niya noon na ikukonsume niya ang kahit na ano, matalo lamang si Sukuna. Kaya dito na tayo sa panghuli na ang possible curse technique na maaaring maa-unlock ni Yuji ay ang curse technique na may kinalaman sa soul, tulad sa curse technique ni Mahito. Kasi maaaring foreshadowing ang I am you na linya ni Yuji kay Mahito noon. Bukod pa dyan ay matagal na ring speculation ang soul swap ability ni Yuji base dito sa chapter na ito. So ang curse technique na may kinalaman sa soul ay hindi nalalayo kay Yuji. At yan so far, mga kaibigan, ang nakikita kong possible curse technique na maa-unlock ni Yuji sa kanyang awakening. Ngayon dito na tayo sa domain expansion. Possible nga bang magkaroon ngayon si Yuji ng domain expansion sa awakening na to? Na kung posible, anong maaaring domain expansion ni Yuji? Well, para makabuo ng isang domain expansion ay kailangan talaga na may curse technique ang isang sorcerer. Kaya kung isa sa 4 na nabanggit nating curse technique kanina ang maa-unlock ni Yuji, ay ang domain expansion ni Yuji ay maaaring isang domain expansion na may kinalaman sa blood manipulation, domain expansion na related sa pagna-damage ng soul sa kanyang kalaban gaya sa kay Mahito, domain expansion na magbibigay kay Yuji ng ability na pansamantalang magamit ang Black Flash at his own will during sa activation, o di kay isang domain expansion na similar sa kay Sukuna kung sakali mang ma-inherit niya ang curse technique nito. Pero ang posible ding domain expansion ni Yuji na masabi kong isang simple but napaka-OP na domain expansion na fit sa kanya ay ang domain expansion mula sa theory ni Ivan Warforged mula sa Reddit, na ayon sa teorya na to na maaaring si Yuji ay magkakaroon daw ng isang opposite enlightenment kina Sukuna, na with this ay maaaring ang domain expansion na madedevelop ni Yuji ay isang napakakalmadong domain expansion at kabaliktaran kina Sukuna. At ang domain expansion na to, mga kaibigan, ay maaaring may kakayahang mag-erase sa lahat ng domain expansion. Isang napaka-simple yet pinakamalakas na domain expansion na walang kayang mag-counter. Na para bang ang domain expansion daw na madedevelop ni Yuji in the future ay isang parang reverse domain expansion o domain negation. Isang domain na nagkakansila sa domain expansion ng kalaban, na kung ganun ay napaka-OP na ni Yuji, mga kaibigan. So with this domain expansion, abilities at upgrades ni Yuji, kung ang awakening ni Yuji indeed magbibigay nga sa kanya ng mga abilidad na nabanggit natin kanina, ay masabi ko na si Yuji nga talaga ang kryptonite o ang weakness ni Sukuna. Kaya ngayon sa latest chapter ay ito na ang pagkakataon ng ating bida na ipakita kung gaano nga kalakas ang isang Yuji Itadori after this awakening. At yan, mga kaibigan, ang nakikita kong daan para kay Yuji na maging the new king of curses at strongest. Kayo, ano sa tingin nyo? May other comments pa ba kayo sa possible outcome ng awakening ni Yuji? Let me know your thoughts dyan sa comment section. Maraming salamat. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.